po sa ating lahat at welcome po sa aming morning devotion dito po sa Chonwan West. Ang aking topic for today ay ang pinayapan ni Jesus ang unos. Sabi po dito, isa sa mga araw na yon, siya ay lumulan sa isang bangka kasama ang kanyang mga alagad at sinabi niya sa kanila, "Tumawid tayo sa kabilang panig ng lawa." At sila'y naglayag. Samantalang sila'y naglalayag, siya ay nakatulog. Dumating ang unos sa lawa at sila'y napupuno ng tubig at nanganganib. Sila'y lumapit at ginising siya, so nagsasabi, Guro, tayo'y mapapahamak." Siya'y gumising at sinaway ang hangin at nangangalit ng tubig. Ang mga ito ay huminto at nagkaroon ng kapayapaan. At sinabi niya sa kanila, "Nasaan ang inyong pananampalataya?" At sila'y natakot at namangha at sinabi sa isa't isa, "Sino kaya ito na kayang inuutusan maging ang hangin at tubig?" At sila'y sumunod sa kanya. Ang verse of the day. So, bago ang lahat, Lord, thank you Lord for the lahat. Thank you Lord sa aming mga buhay. Salamat din po sa aming mga magulang. Salamat din po sa aming mga employer na sila po yung ginagamit po at sa lahat po ng pastors na willing pong magturo sa mga na willing ding matuto. Salamat po sa kanilang buhay at sa part na to Lord, pagpalain mo po ang lahat po ng mga mamahayag, hindi lang po dito sa Hong Kong, kundi sa buong mundo po. Ikaw po maghari sa bawat isa at kapayapaan nawa ang laging mananatili sa puso ng mga tao. In Jesus' name I pray, Amen. Alam niyo po, pag sinabi pong kapayapaan, ang kapayapaan po talaga ay nagmumula lang po talaga sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po dito, di ba? Nung sila ay sumakay ng bangka at ito'y kwento na to is ano natin to. Lagi itong nagiging example sa lahat po ng mga preaching, but ito po ang layunin po ng kapayapaan. Pinayapan ni Jesus ang unos. Ibig sabihin po yung unos, hindi lang po about sa bagyo, kundi yung mga pagsubok pong dumarating sa ating buhay, katulad ng financially, number one yan. Kasi nabubuhay pa tayo, kailangan din natin talaga pa ng pera. But kung may puso ka or may pananampalataya ka at may Jesus ka sa iyong puso, alam mo kapatid, may pera kung wala, masaya ka. Hindi pa ang pinakakawawa, hindi po yung walang pera, kundi yung walang Jesus Christ sa buhay niya. Sabi nga po, kung aanhin mo ang kabayo, kung patay na aanhin mo ang damo, kung patay na ang kabayo. Aanhin mo ang pera mo kung wala ka namang Jesus Christ sa buhay mo. Ganun po yun. Kaya po kapatid, huwag po kayong malilinlang ng kamunduhan. Yung sasabihin sa iyo ay wala akong pera. Ang tawag po doon is self-pity. Alam niyo po mga kapatid, ang pera po ay one of the tools ng kaaway. Alam niyo po, wala naman po tayong kaaway. Kahit anong gawin tayo na sa atin ng ating mga kapatiran or mga nakakasama, kung alam mo ang estado mo sa Panginoon at sa buhay mo, ang i-response mo lang ay God bless you. Yun po. Kaya po mga kapatid, ang kapayapaan po talaga ay hindi po makikita sa atin. Makikita lang po ito sa salita, sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo na siyang lumalang sa ating lahat. Kaya alam niyo po mga kapatid, ilaan po natin yung ating oras kahit po hindi Sunday. Alam niyo po ang paglilingkod sa Panginoon is mas effective po yun pagka yung araw-araw, yung katulad dito, ang sabi ko nga po, ulitin ko nga po, ang unang ministry po natin as OFW dito sa Hong Kong, yung mga amo natin. Alam niyo po kung maganda po yung pakikisama natin sa kanila in spite na hindi sila Kristiyano. Doon nahuhubog. Kagaya ko po, akala niyo po matagal na ako sa kanila, but andun pa rin yung training grounds ko na patient. But alam niyo mga kapatid, pag natuto po tayo sa salita ng Panginoon or inilaan na po natin ang buhay natin sa Panginoon,
wala na po tayong hahanapin pang iba kundi matuto at ituro sa ating mga nakakasalamuha. So ang kapayapaan po, mga kapatid, ito po yung kayamanan na hindi nasisira. Alam niyo po, sabi nga po sa Bible, sabi nga po ni Apostle Paul, aanhin mo ang pagbibigay kung wala namang kasamang love. Alam niyo po yung love po is hindi po yung itutolerate mo yung mali. Ang totoong love po ay itinatama yung mga mali. O, sabi nga po, ang Panginoon po, love the sinners but God is hate the sin. Alam mo yun, mahal po tayo ng Panginoon, puro ayaw po niya yung mga ginagawa nating kaya nga, di ba lagi natin tatandaan yung John 3:16. Binigyan po tayo ng free will, yung who believe, yun po ang ibig sabihin po ng who. Ikaw din po ang mamimili kung saan ang destination mo, kaya don't blame others, ha. So hanggang dito na lamang po, and have a nice day everyone. Magkaiba kasi yung kapayapaan ng mundo at sa kapayapaan ng Kristiyano. Hindi porket Kristiyano na tayo, wala na tayong problema, pagsubok. Mas marami talagang pagsubok na dumarating sa atin habang tayo patuloy ng paglilingkod. Kaya kailangan lang yung pananampalataya pala kasi ang pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Dahil habang tayo nasa mundo, maraming pagsubok. Pagka kasi sa kamunduhan, sila wala na silang kapayapaan pag wala na silang pera. Kaya marami nawawala na ng katinuan. Pero sa Kristiyano, habang may buhay, magpag-asa. maraming pag-asa.